Welcome sa aking munting channel pero huwag ka magpaloko sa munting na yan. Dito pinapabukas ko ang mga sikreto na ayaw ipaalam ng iba. Mind games, diskarte at mga taktika na pwedeng magpabago ng pananaw mo sa buhay. Ako ang tropa mo na walang sinasanto pagdating sa katotohanan. Kaya kung handa ka na, ilock ang pinto, ilagay ang earphones at sumama ka sa laro ko. Let's begin! Bakit mas gusto ng mga tao ang mapanlinlang kaysa sa totoo? Sa mundong puno ng maskara, ang totoo ang unang pinapatay. Welcome sa isa na namang mapanlinaw na kwento, isang kwento ng karanasan, panlilinlang, at kung bakit sa panahon ngayon, mas pinipili ng mga tao ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Bakit mas gusto ng mga tao ang mapagpanggap kaysa sa tunay? Bakit mas sikat ang sinungaling kaysa sa matuwid? At bakit kung kailan ka naging totoo tsaka ka iniwan? Ngayong araw, ilalatag ko sa harap mo ang madilim na ugat ng kaisipan ng tao. Hindi para matakot ka, kundi para maging gising ka. Boss, una mong dapat tandaan, ang katotohanan ay hindi laging komportable. Ito'y parang salamin na pinapakita ang pangit mong ugali, kahinaan at kasalanan. Kaya sa tuwing ipinapakita mo ang katotohanan, marami ang lalayo, marami ang magagalit, dahil masarap pakinggan ang kasinungalingan. Maganda ka, okay lang yan. Deserve mo yan. Ikaw ang tama. Pero ang totoo, hindi ka maganda kung hindi mo inaalagaan sarili mo. Hindi okay kung wala kang direksyon sa buhay. At minsan, ikaw ang problema. Ang problema, ayaw ng tao ng salamin. Gusto nila ng filter. Alam mo kung sino ang yumayaman. Hindi palaging matalino. Hindi palaging mabait. Yung magaling magbenta ng ilusyon. Yung marunong magsinungaling ng may ngiti. Yung kayang ipackage ang sarili na parang Diyos. Kahit basura naman ang ugali. Influencer na puro pa-cute pero wala namang sustansya. Politiko na puro pangako pero salat sa gawa. Kaibigan mong mabait sa harap pero traidor sa likod. Kasi nga boss, ang masama marunong magbihis. Samantalang ang mabubuti tahimik lang hindi marunong magpabibo. Kaya natatabunan. Ang nice guy syndrome. Eto pa boss, kapag totoo ka, minsan tinatawag kang boring. Kapag mabait ka, tinatawag kang nice guy. Pero sa mata ng karamihan, ang nice guy hindi exciting. Mas gusto nila yung may misteryo, may konting sungay, yung parang hindi sigurado, kaya nakakakilig. Bakit? Dahil may addiction ng tao sa uncertainty. Mas gusto ng utak ang excitement, kahit toxic, kesa sa mabait pero predictable. Kaya kahit ikaw na ang pinakatotoong tao sa mundo, kung hindi mo alam paano maglaro ng utak, iiwan ka pa rin. Tatlong uri ng tao sa panahon ngayon. Sa mundong puno ng illusion, may tatlong klase ng tao. Una, ang nanlilinlang. Sila ang gumagawa ng narrative. Sila ang marunong magbenta ng sarili kahit wala silang essence. Mga salesmen ng kasinungalingan. Pangalawa, ang nalilinlang. Sila ang bulag. Sila ang nagla-like at nagfo-follow ng hindi nag-iisip. Sila ang palaging biktima pero ayaw magising. Pangatlo, ang gising. Sila ang tahimik pero malalim. Sila ang di na naniniwala agad. Sila ang hindi na basta-basta nabubola. Ang tanong, saan ka sa tatlo? Bakit dapat matutong maglaro? Kasi boss, kung gusto mong mabuhay at manalo sa panahon ngayon, kailangan mo ng dalawang bagay, katotohanan sa loob, kakayahang maglaro sa labas. Hindi pwedeng ikaw lang ang totoo, habang ang mundo ay peke. Kailangan mong maging totoo pero strategic. Hindi mo kailangan magsinungaling, pero kailangan mong maging misteryoso. Hindi mo kailangan magpanggap, pero kailangan mong matutong mag-timing. Kasi ang totoo, ang sobrang kabaitan inaabuso. Ang sobrang katotohanan tinatanggihan. Pero ang matalinong manlalaro, pinapakinggan. Kung naririnig mo ito ngayon, hindi aksidente. Pinipilit kang gisingin. Pinapaalala sa'yo na sa likod ng likes, shares, followers at filters. Ikaw lang ang may hawak ng katotohanan mo. Pero kung gusto mong respetuhin, kung gusto mong makuha ang nararapat sa'yo, huwag kang basta totoo. Maging totoo at marunong. Dahil sa dulo, ang mundo ay hindi para sa pinakamabait, kundi para sa pinakaalamang laro. Salamat sa pakikinig, boss. Kung nabuksan ang isip mo, huwag mong kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. At tandaan mo, sa panahon ng panlilinlang, ang gising ang pinakamakapangyarihan. Hanggang sa muli, salamat.